Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. So for today's video, gagawa lang po tayo ng kasi may post po ako sa ating Facebook account regarding po sa paano magsimula sa YouTube channel. So itong video natin ngayon is itatakal ko po sa inyo kung paano ka magsisimula sa YouTube channel. May pinost po ako dito regarding po sa ito. Simulan mo na ang YouTube journey mo. So, marami pong nag-react po dito, 350 reactions, and 122 comments, 186 shares. So, ang mga comment po nila dito is regarding po kung paano magsimula mag-YouTube. Ayan. Paano padamihin ang subscriber sa YouTube. Ayan. So, yung mga tanong po nila, isasagutin po natin sa separate video po natin. So, ngayon po, ang gagawin ko po ngayon is, sasabihin ko po sa inyo kung paano po tayo magsisimula sa YouTube. And kung gusto mo ng ganong topic, keep on watching. And kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video niya upload ko. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. May mga note po ako dito na pwede nating i-topic sa inyo kung paano ka magsimula sa YouTube journey mo. So, number 1, piliin ang niche o tema ng channel. Bago ka mag-upload, kailangan mo ng focus, interest, ano ang hilig mo. For example, cooking, gaming, travel, lifestyle, tutorials, or vlogs. So, audience, sino ang gusto mong maabot? Mga bata, teens, adults, or professionals. Kakayahan, ano ang kaya mong gawin consistently? Editing, presenting, or skills. Tip, mas maganda kung pinagsasama mo ang hilig at expertise mo. So, since ako dati, nagsimula ako, yung niche ko is paiba-iba. So, nagawa ko na po yung lifestyle, daily vlogs, tutorial, na base lang po sa akin na tinatawag nilang sapsoy yung mga content. Kasi parang inaaral ko pa yung YouTube ko. So, kung ano yung ma-viral, yun yung gagawin kong content. So, since yung tutorials is may nag-viral po sa akin, yun po yung ginawa kong content. And naging niche ko na rin siya. Kasi doon ako nakilala. Doon yung audience ko, mas gusto yung ginagawa kong tutorials kumpara sa mga personal vlogs, mga daily vlog, for entertainment, ayan, etc. So, kung ano yung nag-viral sa inyong video, yun yung gawin yung content. Yun yung diskarte na ginawa ko sa aking YouTube channel. Yun yung gawin mo kung saan ka nag-viral dahil yun yung nagustuhan ng mga audience mo. Okay lang sa simula na alamin mo muna kung ano yung gusto mo, kung anong gusto mo talaga, at kung saan ka mas gusto mo yung content na yun at pwede kang makapagbigay ng araw-araw na content na kaya mong gawin at i-provide araw-araw na content. So ako, since tutorials nga, kaya ko naman siyang gawin at hilig ko rin naman talaga mag-video, mag-edit. So yun yung ginawa kong content. Kasi mas doon ako naka-focus at doon ako sa pag-tutorial, yun yung mas kaya kong gawin. Ayun. So, doon ako nag-focus sa tutorial content. So, number 2, mag-set up ng channel. Gumawa ng Google account. Kung wala pa, pumunta sa YouTube, create a channel, pumili ng pangalan ng channel, sample, madaling tandaan at relevant sa niche mo. Mag-upload ng profile, picture at banner. Maglagay ng description sa channel, ano ang maasahan ng viewers mo. So, gagawa ko ng separate content about po dyan sa pag-setup ng channel. Kasi mas mahaba pong discussion yan. Bibigyan ko lang po kayo ng mga tip. For example, kung gagawa po ka ng channel, make sure yung naalala yung pangalan nyo. And huwag kayong gagamit ng mga channel name na may pangalan kayo.
For example, Sara TV. Kasi alam naman natin na maraming Sara sa mundo, hindi lang ako, di ba? So, tapos talaga mo lang ng TV. Di ba? Parang common, ano lang naman din yon na channel name. Pero, dapat mag-isip ka ng unique. And, kapag search ng tao, alam nila na ikaw yun mismo. So, ano ako diyan, separate tutorial ako diyan regarding po sa pag-setup ng channel. So, number 3, gumawa ng content. Isipin ang unang 5 to 10 video topics. Huwag agad mag-focus sa perfections, focus sa consistency at value. Maglista ng mga keywords o topics para madaling mahanap ang video mo sa search. Isipin ang unang 5 to 10 videos topic. For example, tutorial ka. Ako po, may note po ako dito. Yan, may note po ako, may mga notebook po ako. Dito ko nilalagay yung mga topic ko for 1 week. So, sa 1 week na yon, kailangan sunod-sunod na yon at ma-shoot ko yon everyday sa loob ng 7 days. So, yon, magplano ka ng video na gagawin mo content at dapat mag-focus ka sa hindi makukuha nilang value doon sa content na ilalabas mo. At pwede ring makatulong na kapag may mga viral videos or mga viral tutorial regarding sa kung anong content mo, yun yung gawin mo. The more na ikaw yung naunang gumawa ng content na iyon, ikaw yung unang mababiral. So, regarding din dyan sa topic na yan, bibigyan ko yan ng tips kung paano gawin yan sa susunod nating video. So, itong video naman na ito is, ito lang yung unang simula kung paano ka magsimula sa YouTube. Guide para makapagsimula ka sa YouTube. So, number 4, mag-shoot ng video. Hindi kailangan ng mahal na camera sa simula. Phone camera ay sapat na. Siguraduhin na may maayos na lighting, natural light. From window, pwede na. Gumamit ng simple background at huwag masyadong maingay ang paligid. Tips, focus sa malinaw na audio. Kahit phone, mic lang, kahit simpleng tutorial, mas mahalaga marinig ng viewers ang sinasabi mo. Nagsimula talaga ako, cellphone lang po yung ginagamit ko, wala po akong mga pa-lighting, yung background ko kahit saan lang, basta makapwesto ako, makapag-video ako, go na agad. So yun po, ginawa ko na pong yun, na hinasa ko yung sarili ko na mag-video sa harap ng camera at magsalita. Sa ganon, matututo ka magsalita at makakapag-explain ka na maayos. Kapag araw-araw mo ginagawa yung bagay na yon, matututo ka. At makikita mo, pag nag-edit ka, hindi mo makikita yung mga mali-mali mo eh. At susunod na video mo is, mapaperfect mo na siya. Ayun po. Yun yung pinaka-tips ko sa inyo, na kapag mag-shoot po kayo, okay lang yan, na may mali-mali po kayo sa una. Hanggang sa tumagal kayo, magiging perfect din yan. Diba? Sabi nga nila, practice makes perfect. Ayan. So, mag-aano rin po ako dyan regarding po dyan sa number 4 na yan para mas ma-detail po natin yung mga dapat kong sabihin. So, number 5, mag-edit ng video. Simpleng editing apps like CapCut, iMovie, in short, or pwede sa simula. Cut unnecessary parts, maglagay ng text at music para mas engaging. Gumawa ng catchy thumbnail at title para mapansin. So, regarding sa pag-edit yan, kung sisimula ka pa lang, okay lang yan na hindi masyadong maganda. Pero kung bihasa ka na sa pag-edit, may mga application naman po na katulad ng CapCut na madali tayong makapag-edit dyan. Pinaka-useful yan ng gamitin CapCut. Pinaka-madali na editor apps, yung CapCut. So, kahit ako, CapCut yung ine-edit ko, CapCut yung ginagamit ko hanggang ngayon. Abangan nyo yung mga topic natin dyan na i-upload dito sa ating YouTube channel kasi kapag isa-isayin ko explain yan, mahaba tong video na to at baka maboring kayo. Diba? Ayun yun namang maboring. Kaya, itong ginagawa natin video ngayon is, parang intro or panimula. Yun nga, panimula kung paano ako magsimula ng YouTube. Mag-upload at optimize. Title, description at may keywords. Description, detalyado, may link kung relevant. Gumamit ng relevant keywords, thumbnail, bright, malinaw, nakaka-curious, importanteng consistent, schedule kahit 1 video a week. Mas mabuti kaysa walang schedule. Ayan, sa pag-upload,
Importante po talaga bago nyo i-upload yung content nyo sa YouTube, is kailangan kompleto po yan. May title, may description, may tag, at yung pinaka-importante yung thumbnail. Para kapag kapag importante po kasi na yung thumbnail nyo is clickable. Ang ibig ko po sabihin, kapag yung thumbnail nyo is interesting, doon pa lang sa thumbnail yung interesting, i-click na yan ng viewers na kung sino man yung makakakita ng topic mo. So, tuturo ko po sa inyo yan sa sunod natin video para i-explain ko nga sa inyo yung about po dyan. So, 7, promote your channel. I-share sa social media, Facebook, Instagram, TikTok, makipag-collab sa ibang YouTuber kung kaya, makipag-engage, comment, community para mas lumaki ang audience. Ayan, makakatulong din ito sa inyo sa pag-promote, pag-share ng mga video natin sa ating mga social media like TikTok, Facebook, ayan, mas kakalat yung video natin at mas lalo ka makikilala. Huwag matakot sa simula. Normal na may konting views sa simula, matuto sa feedback at analytics ng YouTube. Consistently, improvement, success sa long term. So yun, huwag matakot sa simula dahil, for example, yan, nagbibideo ka, wala naman tao, di ba? Ikaw lang. Kaya, huwag mo isipin yung mga nanonood kung may makakanood man sa video mo, okay lang yan, huwag mo pansinin. Ang experience ko nga din dati, kapag may nakikita ako nakakanood ng mga video ko, ako nahihiya. Ako yung, huwag mapanoorin yan, ganun ako dati. Pero ngayon, wala na akong pakialam kung mapanood nila yan or what, makita nila, wala na akong pakialam kung ano sasabihin nila. Normal lang yan. Sa simula, walang manonood, walang susuporta sa'yo kahit na magana kung wala, kahit kaibigan mo wala. So, yan. Yung mga di mo pa kilala yung susuporta sa'yo. So, yan. Tatapik ko din yan sa ating next tutorial, next video natin. So, yun. Shortcut mindset. Simulan mo kahit gamit mo lang ang cellphone mo ngayon. Wala pang perfect setup, okay lang. Ang importante, magsimula ka na. Example ito ngayon, camera lang po yung gamit ko. Yung aking cellphone lang po yung ginagamit ko dito pang video. Wala po akong mamahaling camera, Lightning. Hanggang ngayon wala rin po. So, kasi gusto ko yung ginagawa ko. Mahal ko yung ginagawa ko, mahal ko yung YouTube ko, kaya ako ito ginagawa. Kung mahal mo ang ginagawa mo at gusto mo talaga, mag-i-improve ka sa sarili mo at gagawin mo inspirasyon yung sarili mo. So, yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga panimula kung paano ka magsimula sa pag-YouTube. So, ima-mindset mo yon sa sarili mo, na gawin mo yon. And bawat topic na yon is bibigyan ko ng tutorial sa next video natin para mas ma-details ko po sa inyo ng malawakan at isang topic lang kada video para masundan nyo mabuti. Kaya ko naman to ginawa, itong tutorial regarding po sa pag-YouTube kasi nga po, marami pa rin po talaga na gustong matuto mag-YouTube at paano kumita sa YouTube. Yun yung pinaka-importante kasi po ngayon, maraming may gusto na mga side hustle, mga pagkakitaan online. So, ang pag-YouTube, isang way para kumita tayo. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi po madaling mag-YouTube, matagal na proseso. Kung may trabaho po kayo ngayon, wag po kayo agad magre-resign dahil ang pag-YouTube is matagal na proseso. Bago ka ma-monetize, kung ikaw ay small content creator lang at di ka naman kilala, kailangan mo ng pasensya para ma-monetize ka at patient po talaga para ma-monetize tayo. Etong pag-YouTube, it's side hustle lang ito na makakatulong po sa atin. And mag-comment ka sa ating comment section kung may iba pa kang tanong regarding po sa ating topic ngayon. At pwede mo rin pong i-share sa mga kakilala mo na gustong kumita sa YouTube at magsimula sa YouTube. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga video na i-upload ko. And see you next video. Bye!